Kunin naman natin ang reaksyon ng isang taga-sektor ng medisina na aktibong nagtatrabaho para sa isang sin tax bill. Kasama namin sa linya ng telepono si Dr. Antonio Dance ng UP College of Medicine. Magandang tanghali po, Dr. Dance. Good afternoon, Sandro, at good afternoon sa mga tagapagpakinig, no? Opo, alam po natin na marami pong nadismaya dito po sa bagong version po ng bill na to. Kayo po personally, ano po yung inyong saloobin sa ipinalabas na Senate version ng tinaguriang sin tax bill? Alam mo, napakasama ng loob ko, Sandro, para sa akin, parang para kang nabasted o iniwan ng asawa mo dahil ang tagal din namin tinulungan ng committee na gumawa ng report. Binigay namin lahat ng information na kailangan para sa paggawa nila ng panukala. Opo. Tapos, ang tingin namin, after all the effort, may daming gabing hindi kami natulog, wala ring narinig doon sa mga binigay naming datos kay Senator Recto. Opo, sinasabi po kasi na isang pinakamalaking kinokontra ng mga tao yung pagkukulang ng kikitain ng pamahalaan kung itong version po ang pagbabasihan ng buwis natin sa sigarilyo at alak. Sa inyo pong pagkakaalam, ano naman ang estimated cost ng pagbibigay ng government support sa mga mangiinom at maninigarilyo sa bansa? Kasi yung revenue side, malaking nabawas talaga, mga 40 pa o 50,000 ang 50 billion ang nabawas doon sa kikitain sana ng gobyerno. At ang main fear nila, dahil babagsak ang benta ng sigarilyo, baka in the end, wala na rin magbabayad ng wage kasi wala naman silang nabenta, so baka malugi pa ang gobyerno. Pero haka-haka lang naman yun, wala namang bansa na ganun ang naging karanasan sa pagpataw ng sin tax sa tobacco at alcohol. Lahat ng bansa na nagpataw ng sin tax, kumita ng tax revenues kasi hindi naman ganun kalaki ang pagbagsak ng consumption ng sigarilyo. Maninigarilyo pa rin. Pero mababawasan ang paninigarilyo ng mga tao. Sa health side, alam mo yung babagsak sana sa Santiago Bill, from 31% ang naninigarilyo, magiging 35%. Ang liit-liit, 6%. Pero ano yun, 2.5 million Filipinos ang katumbas ng 6% na yun. So, ang pag-huminto sana ng paninigarilyo yun, ang daming may litigtas na buhay. Ang computation namin kahapon, pag sinunod yung bill ni Recto, mayroong approximately 51,000 Filipinos will die each year dahil nilunod niya yung sin tax bill. Hindi man lang nabanggit sa report yung mga buhay na nawawala Opo. Nabanggit niya yung mga anak buhay na nawawala, nabanggit niya yung mawawala sa kita ng tobacco, nabanggit niya ang smuggling, hindi niya nabanggit yung mga buhay. Yun yung pinaghirapan namin i-compute para sa kanya, yung dami ng mga buhay na nawawala taon-taon dahil sa paninigarilyo. Opo. Kung sakali po na maamyendahan nga po itong Senate version na ito at makuha naman ng gobyerno ang tinatarget nitong revenue mula sa sin taxes, mas sinasabi po nilang mapapatupad raw po ang Universal Healthcare Program ng gobyerno. Ano po ba yung mga nakapaloob sa sinasabing Universal Healthcare Program na tinutukoy na ito? Alam mo yung Universal Healthcare, isa na tayo sa huli sa mga iba-ibang bansa sa mundo na magpapalasa talaga ng universal healthcare o pangkalusugang pangkalahatan under the Aquino government. Alam mo, parang mark ng isang sibilisasyon. Hindi mo masasabing civilized ang bansa mo kung ang mga tao hindi makabayad ng gamot dahil mahirap sila. Opo. Dapat ang gamot available sa lahat ng tao regardless of the ability to pay. So yung universal healthcare na yan, ang isang malaking programa dyan ay bayaran ang healthcare, pagpapa-hospital, outpatient medication ng pinakamahirap sa Pilipinas, the lower 1/5 sa income. Ang mga mga kita niyan, less than 3,000 a month per family. Saan pa kukuha ng pera para sa gamot kung hindi bibigay ng gobyerno? So doon sana ilalagay yan at saka dapat improve ng mga facilities, ng mga healthcare center at hospital sa probinsya. So ngayon nanganganib yung
plano na yan. Kasi ang pondo na gagamitin sana, yun nga ang pondong kikitain sa sin tax bill. Yan, nanganganib dahil sa proposal ni Senator Recto. Opo. Ang huling katanungan na lang po, kasi syempre po, itong bisyong ganito, katulad ng paninigarilyo at pag-iinom, minsan po hindi talaga po natin maaalis sa tao to. At siguro po sinasabi na kahit taasan daw po yung tax dito, hindi naman po talaga sila titigil. Ano po yung pananaw niyo sa mga sinasabi nilang ganito po? Talagang hindi titigil lahat pagka tinaas mo ang tax. Kasi ang mangyayari, yung mga naninigarilyo, papawasan nila ang paninigarilyo nila. Yun lang malaking bagay na yun. Opo. Ilang porsyento, hihinto ng paninigarilyo, di lalong maigit. Kaso, bukod sa pagbaba ng tax, di bababa na yung presyo, no? So, hindi mawawala na masyado yung effect niya sa paninigarilyo. Bukod sa pagpababa ng overall tax, nilagyan pa ni Senator Recto na marami-raming butas yung, yung tulad na lang yung three-tiered system. Ibig sabihin, iba ang pinapataw na buwis dun sa mura, middle price at mahal na sigarilyo, so yung imported and local. Mababawasan ang benepisyo sa kalusugan ng Pilipino pag ganyan ang tax system. Kasi kung iisa ang tax, maraming babawas sa paninigarilyo at hihinto. Pero kung ganyan, nagkaroon ng butas, imbis na hihinto ng panigarilyo, lilipat na lang dun sa mas mura kasi iba-iba naman yung pinapataw na tax. So, mas kukonti yung ihinto, mas kukonti yung magpapawa sa dami ng kanilang sinisigarilyo. Opo. Maraming pong salamat sa inyong panahon, Dr. Antonio Dans, at magandang araw po sa inyo. Dr. Walang anuman.